Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7161-7180. Kabanata 7161. Tanging ang 3 milyong banal na hukbo at ang 100,000 mga powerhouse ng Alcide ay maaaring labanan laban sa hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma at ang 8 milyong mga powerhouse ng mapagkukunan ng Wormscale. Ang Supreme War Saint ay nag-squint ng kanyang mga mata at pagkatapos ay nagsiwalat ng isang kakaibang ngiti. Kung sinusunod mo ang lahat ng aking mga order, ginagarantiyahan ko na makakamit mo ang mahusay na merito dito. Pagkatapos, ang pag-akyat sa ranggo ng kabanalan o mga hari ng landas ay hindi imposible. Nang marinig ito, si Lazaro at ang iba pang 2 mata ng mga emperador ay kumalas sa tuwa. Bigla, lumingon ang Supreme War Saint at inabot ang kanyang kamay. Ang isang nakasisindak na itim na patay na enerhiya ay nakapaloob sa 3 emperador ng sabay-sabay. Sa isang iglap, ang 3 emperador ay sumabog sa mga hysterical na hiyawan ng sakit, ang kanilang. Ang mga katawan ay nag-twist. Surrender. Tumawa ang Supreme War Saint. Ang pagsunod kay Lord Goyo ay humahantong lamang sa kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng pagsuko sa Emperor Kadir maaari kang magkaroon ng isang tunay na hinaharap at tunay na makuha ang nais mo sa susunod na seremonya ng pagpapahiwatig. Habang siya ay nagsalita, ang Supreme War Saint ay malumanay na pinilipot ang kanyang pinalawak na kamay. Ang 3 emperador, na nakabalot ng itim na patay na enerhiya, ay agad na nakataas sa walang bisa. Sa susunod na segundo, ang 3 emperador ay naglabas ng isang madilim na glow na sumabog at nawala habang ang itim na patay na enerhiya ay agad na nawala. Pagkatapos ay binuksan nila ang kanilang mga mata ng sabay-sabay, na naghahayag ng isang kakilakilabot at chilling gaze, na parabang nais nilang ubusin ang lahat ng mga banal na nilalang na buhay. Sila ay ganap na kinokontrol ng isang enerhiya ng kamatayan na katulad ng sining ng kaluluwa. Ngayon, sundin ang aking mga order, sinabi ng Supreme War Saint ng salita sa pamamagitan ng salita. Emperor Christopher, pinamunuan ang lahat ng mga alipin upang agad na buksan ang silangang pormasayon ng universo ng Territor at malugod ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma. Emperor Cianel, pinamunuan ang 100,000 mga powerhouse ng Alcide upang buksan ang Southern Formation at ilunsad ang isang walang limitasyong pag-atake sa hukbo ni James mula sa mapagkukunan ng Wormscale. Lumaban hanggang sa huling sundalo. Tulad ng para kay Emperor Lazaro, sundan mo ako ng 3 milyong banal na hukbo upang salakayin ang Havenshire Nebula. Kailangan nating makuha ang Whale, Yuki at Harper na buhay, at nagtakda ng isang bitag para sa Zalvador sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, pinapatay namin silang lahat. Habang ibinigay ang kanyang mga order, ang 3 emperador na lumulutang sa walang bisa ay tumanggo sa kasunduan at lumipad sa iba't ibang direksyon. Huminga ng malalim, ang Supreme War Saint ay nagsiwalat ng isang nakangiti-ngiti. Lord Goyo, James Kayden, malamang na hindi mo naisip na tayo ang tunay na mangingisda, ginawa mo. Karamihan, maaari mo lamang mabilang-bilang kalahati ng isang mangingisda, dumating ang isang macelan na tinig mula sa likuran ng Supreme War Saint. Susunod, isang magandang figure ang bumagsak sa kanyang mga bisig, at nagsimula silang halikan ng labis, na lumilikha ng isang eksena ng debauchery. Matapos ang isang mahabang sandali ng kawalang galang, ang magandang figure ay tumayo ng dahan-dahan, na naghahayag ng isang hindi kapani-pani walang nakamamanghang mukha. Kung naruroon si Taicho o Lord Goyo, tiyak na makikilala nila siya bilang Maria Cazada, ang unang executive director ng Goyoan Temple. Maaari ko lamang mabilang-bilang kalahati ng isang mangingisda. Sino ang iba pang kalahati, kung gayon? Tinanong ng Supreme War Saint, na hawak ang payat na baywang ni Maria na may malambing na ngiti. Siyempre, ito sa akin, giggled ni Maria. Ipinangako sa iyo ni Emperor Kadir ang pamagat ng kataas-taasang landas ng emperador, at maaari rin akong maging kataas-taasang landas na empress. Sama-sama,
Masisiyahan tayo sa pagsamba sa mga mas malaking realidad magpakailanman. Nang marinig ito, ang Supreme War Saint ay tumawa sa pagtawa, na sinundan ng mga giggles ni Maria. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ng Supreme War Saint, uminom ba si Lord Goyo kung ano ang ibinigay mo sa kanya? Siyempre, sagot ni Maria, na hinuhugot ang kulay abo na balbas ng Supreme War Saint. Ang mga bagay na ibinalik namin mula sa walang bisa na mundo ay hindi mabata, kahit na para kay Lord Goyo, hayaan ang landas ng Waitara. Mabuti, tumawa ang Supreme War Saint. Hindi ba nais ni Lord Goyo na makipagtulungan sa isang mababang buhay na katulad ni James? Pagkatapos ay mamatay siya sa mga kamay ni James. Pagkatapos, ang lahat ng kanyang mga alagad ay magiging aming bargaining chips. Gamit nito, pinukpok niya si Maria sa kanyang mga braso, isang masamang ngiti sa kanyang mukha. Ang lugar na ito ay perpekto para sa aming dalawahang paglilinang. Panipi. Habang nagsalita siya, tinanggal niya ang balabal ni Maria at sumakay sa langit kasama niya. Agad na, ang planeta ay sumigaw sa mapang uyam na moans ni Maria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7162. Sa kabilang panig, sina James at ang banal na Marius ay nagpatrolya sa nasasakop na lugar sa katimugang bahagi ng lupain ni Lord Goyo. Kahit saan sila nagpunta, nahanap lamang nila ang mga sirang pader at pagkasira, isang disyerto na wala sa anumang mga nabubuhay na nilalang. Ang malawak na multiverse ay tahimik at walang buhay, na naghahadjust ng isang nakapangangilabot na pakiramdam ng kakilakilabot sa eksena. Kasabay nito, kinokolekta ni James ang bawat espiritu na nakatagpo nila, hindi nawawala ang isang solong. Hindi sinasadya, ang kanyang kaluluwa ay naging puno. Kaya, maaari lamang niyang buksan ang gate ng hindi nagpapakilala upang maibigay ang mga kaawa-awang espiritu na ito upang manatili. Ang hindi sinasadyang gawa ng kabaitan ay pinapayagan ang hindi mabilang na mga espiritu na muling ipanganak, at ang kanilang mga pisikal na katawan ay muling nagrehistro. Habang parami ng parami ang mga espiritu ay muling ipinanganak, ang orihinal na maliit na gate ng Anonymous ay nagsimulang lumawak. Nabigla si James nang matuklasan na ang gate ngayon ay mas malaki kaysa sa Gate of Misteryo ng Emperor Kadir at ang Gate of Perception na nakatagpo niya noon. Lumaki ito sa kalahati ng laki ng Daonas Realm ng 40 langit at lumalawak pa rin. Sa loob, hindi mabilang na muling ipinanganak na mga espiritual na katawan ang ginamit ang hindi nagpapakilalang gas upang lumikha ng planeta pagkatapos ng planeta ng malago na mga bundok at ilog. Ang mga planeta na ito ay nabuo ng mga sistema ng bituin, na kung saan ay nabuo ang nebulae, at pinagsama ang nebulae upang mabuo ang dahan-daang pag-ikot ng mga unibersidad, layer sa layer, nagniningning na makinang. Unti-unti, ang gate na nagmula sa sarili ni James ay naging isang independenteng maliit na mundo sa labas ng Greater Realms at Health Realm. Kasabay nito, naramdaman ni James ang kanyang lakas ng pag-akyat muli. Ang kanyang pangunahing sarili sa Zender Anonymous na ranggo ay nasa gilid ng pagsira sa isang bagong antas. Master, bakit mo kinokolekta ang napakaraming espiritu sa daan? Tanong ng banal na Marius, nakakagulat. Plano mo bang buhayin silang lahat? Ang anumang matagal na espiritu ay nakasalalay na maging isang buhay na nilalang, sagot ni James ng may ngiti. Kapag bumagsak ang mga nilalang ng Alcide, bumalik sila sa wala at hindi na maaaring lumitaw sa Health Realm. Alam ko, ang banal na Marius ay tumingin kay James sa pagkabigla. Napagtanto mo ba kung magkano ang tunay na kakanyahan na gagawin upang mabuhay ang napakaraming espiritu? Tunay na sulit ba ito? Ngumiti si James nang hindi sumasagot. Ang kanyang zen ay kumalat na sa gilid ng nasasakop na lugar, na naghahanap para sa anumang mga hindi nakuha na espiritu. Kung alam ng banal na Marius na ang mga espiritu na ito ay hindi isang pasanin ngunit ang mga mapagkukunan at pag-agaw para sa pagpapahusay ng kanyang kapangyarihan, mas mabigla pa siya. Tulad ng malapit ng makolekta ni James ang mga espiritu mula sa mga gilid ng nasasakop na lugar, bigla siyang nakatanggap ng paghahatid ng kaluluwa mula sa Lyzia. Master, biglang inutusan ni Dorvus ang hukbo ng Marauder ng 100,000 mandirigma upang sumulong sa universo ng Territor. Nakikipaglaban sila ng mabangis sa mga alagad ni Lord Goyo. Panipi. Bago tumugon si James, nakatanggap siya ng isa pang paghahatid mula kay Emperor Yevgen.
Ang iyong kamahalan, bigla kaming sinalakay ng libo-libong mga powerhouse ng Alcide mula sa universo ng Territor. Ang hukbo ng Chimera ay nakaranas ng matinding pagkalugi, at si MS Tovarish ay malubhang nasugatan. Kailangan namin ng agarang pagpapalakas. Panipi. Sa susunod na sandali, libo-libong mga makukulay na light screen ang bumaril, na umaabot sa tuktok ng walang bisa mula sa hilaga. Ang mukha ng banal na Marius ay nagbago ng malaki sa paningin. Master, ito ang aming napagkasunduang signal ng pagkabalisa. Nakatagpo na ba ang aming hukbo ng worm scale ng isang matipid na katibayan? Hindi sumagot si James. Sa halip, binuksan niya ang kanyang kamay upang ibunyag ang isang malabong apoy ng kaluluwa, na kumikislap na parang mapapatay ito sa anumang sandali. Si Harper ay nasa panganib. Ang banal na Marius ay tumingin kay James sa sorpresa. Hindi mo ba siya ipinadala sa universo ng Territor bilang isang envoy? Bumalik tayo. Inakma ni James ang banal na Marius habang nawala sila mula sa kanilang lokasyon. Sa timog na gilid ng universo ng Territor, ang mga tunog ng labanan ay napuno ng hangin. Kumalat ang blood mist sa buong kalangitan, ang mga makukulay na beam ng enerhiya ay lumipad, ang enerhiya ng Tayback ay lumubog, at ang mga kutsilyo at mga marka ng sibat ay tumakbo ng malawak. Ang Grand Divine Battle ay nagpalawak ng milyon-milyong mga light years, na nakakatakot sa sukat nito. Sa isang panig, 100,000 Alcide powerhouse mula sa Territor Universe at 1,000,000 banal na hukbo ang naglunsad ng isang biglaang pag-atake sa 80 milyong worm-scale source powerhouse na natipon sa southern gilid. Ang kanilang mabangis na pag-atake ay walang humpay, alon pagkatapos ng alon. Nahuli ang bantay sa pamamagitan ng malaking pag-atake ng sorpresa sa gilid ng mga powerhouse ng mapagkukunan ng worm scale, ang mga powerhouse ng Alcide ay itinapon sa kaguluhan. Ang mga ito ay fragment sa daan-daang piraso, na nakaharap sa brutal na pagpatay. Kung hindi para sa hindi nagpapakilalang gas na binyag at muling pagsilang ni James, magtatagal na sila mula nang mabagsak at napatay. Nang dumating sina James at ang banal na Marius sa itaas ng larangan ng digmaan, nasaksihan nila hindi lamang isang kahanga-hangang eksena ng digmaan kundi pati na rin ang trahedya at kabayanihan ng mga counter-attacks ng mga powerhouse na mapagkukunan ng worm scale. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7163. Sa battlefield, ang worm scale source ay lubos na umasa sa 7 mahusay na buhay na nilalang at Emperor Yevgen, na nanguna sa singil upang patatagin ang sitwasyon. Sa kabila ng pagiging isang matinding kawalan sa mga tuntunin ng lakas tao, pinamamahalaang nilang hawakan ang kanilang batayan. Ito ay isang bihirang gawa. Mapahamak ito. Ang banal na Marius ay umungol sa galit. Tulad ng malapit na siyang gumalaw, biglang kumalat si James. Sa isang instant, isang malawak at walang hanggan na hindi nagpapakilalang gas na sumabog mula sa kanyang katawan, na nakapaloob sa larangan ng digmaan para sa milyon-milyong mga light years. Kaagad, ang mabangis na hangin ay umungol, at ang mga black and white energies ay lumusot sa buong lugar. Ang lahat ng mga sandata sa larangan ng digmaan, kabilang ang mga nasa kamay ng magkabilang panig, ay iginuhit sa walang bisa. Nahaharap sa biglaang eksena na ito, ang magkabilang panig ay tumigil sa kanilang mga pag-atake at tinitigan paitaas sa pagkabigla. Ang mga sandata na nasuspine sa walang bisa ay nagsimulang mag-ikot ng mabilis sa ilalim ng isang kakilakilabot na puwersa, na bumubuo ng isang napakalaking pagbuo ng armas na sumasakop sa buong larangan ng digmaan, na naglalabas ng isang tunog ng tunog. Sa sandaling iyon, isang kapansin-pansin na figure ang bumaril mula sa larangan ng digmaan, na nagbabago sa isang magandang diyosa na nakasuot sa isang puting balabal. Ako si Emperor Cian El sa ilalim ni Lord Goyo. Inutusan ako ni Lord Goyo na patayin ang mga rebelde ng landas. Ang sinumang nang ahas na makagambala ay papatayin ng walang awa. Ang kanyang matalim at pagtusok ng boses ay bumagsak sa pamamagitan ng walang bisa, na nagiging sanhi ng lahat ng mga banal na nilalang sa battlefield na manginig. Ikaw, biglang itinuro ni Emperor Cian El si James. Ikaw ang pinuno ng mga rebelde, si James Kaydan, ang napiling isa sa mga nabubuhay na nilalang. Inilagay ni James ang kanyang mga kamay sa likuran at ngumiti sa kanyang pagmamataas. Ang banal na Marius sa tabi niya ay sinisingil sa isang nakasisindak na bilis. Sa sandaling hinarap niya si Cian El, ang dalawa ay nakikibahagi sa isang mabangis at galit na labanan,
ang bawat isa ay nakamamatay at walang awa. Si James ay lalong lumalakas habang pinapanood niya ang labanan. Dahil sa lakas ni Feby, dapat niyang talunin ang isang emperador lamang sa ilang segundo, gayunpaman sila ay pantay na naitugma. Ipinakita nito na ang kapangyarihan ni Emperor Cianel ay lumampas sa anumang emperador na nakatagpo niya. Sa pamamagitan ng isang kulog na pag-crash, ang banal na Marius ay biglang sumabog ng isang kakaibang itim na enerhiya pagkatapos ng hindi mabilang na mga palitan. Sa susunod na segundo, pinakawalan ni Emperor Cianel ang dalawa pang nakapangangilabot na itim na enerhiya na welga ng palma, na target ang retreating banal na Marius. Sumimangot si James. Pagkatapos, ang banal na Marius ay tumakas sa kanyang sarili, na inihayag ang kanyang kolon na tunay na anyo. Sa halip na umatras, sumulong siya at direktang nahaharap sa dalawang welga ng palad. Kinuha ang hit head-on, pinakawalan niya ang hindi mabilang na malalaking kamay upang mabilis na salakayin si Emperor Cianel, landing 10,000 mga suntok at ipinadala ang kanyang paglipad. Ang pagdura ng maraming mga bibig ng dugo, si Emperor Cianel ay nakakagulat na walang putol. Sa pamamagitan ng isang makasalanang pagtawa, naglunsad siya ng isa pang galit na pag-atake sa banal na Marius. Feby, tumayo, utos ni James. Ang banal na Marius ay malapit ng singilin ngunit tumahimik. Master, sa palagay mo ba hindi ko mahawakan ang isang emperador lamang? Ang kanyang kapangyarihan ay higit sa isang emperador, sadyang sagot ni James. Siya ay isang emperador ng landas. Habang nagsalita siya, nagbago siya sa isang magaan na tibak at sumugod ng maaga sa banal na Marius patungo sa umaatake na si Emperor Cianel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7164. Whoosh! Ang isang tumusok na tunog ng pagsira ng hangin ay lumitaw habang ang ipinahayag na light sword ni James ay tinusok sa katawan ni Emperor Cianel, na lumilikha ng isang nakakatakot na malaking butas ng dugo. Sa isang instant, ang pag-atake ni Emperor Cianel ay huminto habang nanginginig ang kanyang katawan. Sinulyapan niya ang nakanganga na sugat, pagkatapos ay tumingin sa isang nakangiti-ngiti. Ang kanyang katawan ay nakapaloob sa isang kakaibang, itim na patay na enerhiya, na nawala sa isang flash. Nawala ang sugat, pinalitan ng isang mas mabangis at mabangis na ekspresyon habang siya ay lumingon upang pag-atake muli ang light sword. Whoosh! 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 Sa gitna ng isang serye ng magkakasunod na pagsira ng hangin, ang ipinahayag na light sword ni James ay patuloy na tinusok ang katawan ni Emperor Cianel, unti-unting binabawasan siya sa A. Balangkas. Gayunpaman, hindi pa rin ito mapigilan ang kanyang walang tigil na pag-atake at galit na galit na galit. Ang pagsaksi nito, ang banal na Marius, na lumalakad sa walang bisa, ay hindi makakatulong ngunit maghabas sa pagkabigla. Anong uri ng halimaw ito? Ang mga powerhouse sa magkabilang panig ng larangan ng digmaan ay natigilan ng masaksihan nila ang mataas na antas ng labanan na ito. Ang mga marangal na outside na nilalang, na ipinagmamalaki ang kanilang sarili sa katwiran, ay partikular na inalog. Ang kanilang pinuno ay nagbago sa isang nakasisindak na balangkas at ito ay kumalas sa kanilang mga paniniwala. Anonymous Ron, ang matuwid na pagsugpo. Sa pamamagitan ng isang kulog na sigaw, naglabas si James ng isang dosenang mga karakter na landas, ang bawat isa ay nagniningning na may milyon-milyong mga sinag ng ilaw mula sa loob ng light sword, na tinatapik ang figure ng kalansay sa loob nila. Ouch! Roar! Ang figure ng balangkas ay nagpupumilit ng labis. Pinakawalan nito ang isang kakilakilabot at chilling na pag-uungol. Nagsimula itong eye twist ng mabilis sa ilalim ng pagkubkob ng mga karakter ng landas, na alternating sa pagitan ng isang balangkas at form ni Cianel. Lumitaw ito sa matinding sakit. Nasaksihan ito ng lahat. Ang tinatawag na virtuous faction ay hindi maaaring gumamit ng tulad ng isang malevolent na pamamaraan ng paglilinang. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang demonyo. Sa pamamagitan ng isang swoosh, ang light sword ay nagbago pabalik kay James, na lumitaw sa balikat ng banal na Marius. Naiintindihan mo ba ngayon? Ang banal na Marius ay nabalisa. Umiling-iling siya. Ano ang masamang bagay na ito? Walang patay na enerhiya, sabi ni James na may kaunting ngiti. Kapag nilinang mo ito sa ika-9 na antas, maaari itong lumikha ng isang patay na enerhiya na maaaring maging isang masamang pagkatao. Walang enerhiya na patay. Bulalas ng banal na Marius.
Si Shi ay talagang isang alagad ng Emperor Kadir. Sa sandaling iyon, umakyat si Emperor Yevgen sa walang bisa at lumitaw sa tabi ni James. Ang iyong kamahalan, iminumungkahi mo ba na ito ang pagmamanipula ng walang enerhiya na walang enerhiya? Tumango si James. Hindi iyon tama. Sumimangot si Emperor Yevgen. Bumalik sa gate ng misteryo, si Emperor Kadir ay natrap ng iyong mga itim at puti na mga dragon. Hindi siya makatakas at hindi ba ang iyong tugma? Paano niya makontrol ang isang papel na may walang enerhiya na patay? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7165. Ito ang isyu. Tumitig si James ng matitig kay Emperor Yevgen. Ang isang papel na kinokontrol ng Xanthopos Kadir ay malakas na may lamang isang bakas ng walang saysay na patay na enerhiya. Isipin kung paano ang kakilakilabot na Xanthopos mismo. Ang mukha ni Emperor Yevgen ay twitched. Sinasabi mo ba na si Emperor Kadir ay nagkukulang na kahinaan at itinatago ang kanyang tunay na lakas? Panipi. Tumango si James. Hindi iyon makatuwiran. Si Emperor Yevgen ay nagpabihis sa kanyang kilay. Kung siya ay tunay na makapangyarihan, bakit kailangan niyang mag-instigate ng isang digmaan sa 49 na langit? Maaari niyang patayin lamang si Lord Goyo at ilang mga emperador ng landas upang sakupin ang kontrol. Iyon ay isa pang problema. Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, ang kanyang mga mata. Makitid sa mga slits. Bakit niya gagamitin ang mga ganitong pamamaraan ng pag-ikot kung mayroon siyang lakas na kunin ang gusto niya ng direkta? Nais niyang ilipat ang pansin, sabi ng banal na Marius na may malamig na snort. Sa pamamagitan ng pag-uudyok ng kaguluhan, maaari niyang kasangkot ang lahat ng mga powerhouse ng 49 na langit sa salungatan, habang siya ay stealthily na hinanap ang Royal Palace upang sakupin ang bid ng pagtukoy sa landas. Gamit ang bid sa kanyang pag-aari, siya ay magiging hindi mapag-aalinlanganan na pinuno ng Health Realm, na kumikilos bilang landas ng walang pamagat. Ang banal na Marius pagkatapos ay tumingin kay Emperor Yevgen. Sa puntong iyon, kami, kasama na ang ating guro at Lord Goyo, ay magiging kanyang mga paksa. Kung nabubuhay man tayo o mamatay ay magiging kapritsyo. Bumagsak si Emperor Yevgen matapos marinig ito. Ito ay tunay na makasalanan. Panipi. Kung paanong nahulog ang kanyang mga salita, si Emperor Cianel, na natrap ng dosenang mga karakter na landas ni James, ay biglang sumabog sa isang kulog na pag-crash. Ang kanyang balangkas ay nananatiling nakakalat, ngunit mabilis na tinipon sila ni James gamit ang isang alon ng kanyang kamay. Hindi niya pinahihintulutan ang anumang buto na mahulog sa napakaraming mga lupain, dahil ito ay magiging sanhi ng hindi maayos na pinsala. Ikaw, ang tinig ni James ay biglang sumigaw mula sa walang bisa, ang tinatawag na exalted Alcide na nilalang, nag-aalok ako sa iyo ng isang pagpipilian ngayon. Sumuko at ginagarantiyahan ko ang iyong kaligtasan, o pigilan at lahat kayo ay mapahamak, bumalik sa kung saan kakabilang. Tulad ng para sa banal na hukbo, hindi ko na kailangang sabihin pa. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, isang nagliliyab na longsword ang lumipad sa kanyang pagkakahawak mula sa maraming mga armas sa walang bisa. Ang isa pang walis ay nakapaligid sa mga powerhouse ng Alcide kasama ang banal na hukbo. Sa isang iglap, ang mga nahulog na armas ay bumalik sa hukbo, at ang battlefield na brimmed na may pagpatay sa hangarin. Ang mga nakapaligid na Alcide na nilalang ay tumingin sa paligid ng takot. Hindi sila sigurado sa susunod na gagawin. Ang mga magsumite ay mabubuhay, at ang mga lumalaban ay mamamatay. Ano pa ang sasabihin? Biglang umungol si Emperor Yevgen. Ang mga Alcide na nilalang ay hindi higit na mataas sa mga nabubuhay na nilalang. Mas mataas ka lamang na grade na alipin, habang ang mga nabubuhay na nilalang ay mas mababang mga alipin. Panipi. Naririnig ito, ang mga Alcide na nilalang ay nagpalitan ng sulyap. Nakakakita ng mga mabangis na ekspresyon ng mga powerhouse ng mapagkukunan ng worm scale sa paligid nila, tumayo sila sa kanilang lupa na may mga tuwid na likuran. Maliwanag, pinili nilang mamatay sa halip na makisama sa mga mas mababang nilalang. Desidido silang mapanatili ang kanilang dignidad. Stubborn fools. Ang banal na Marius ay lumingon kay James. Master, patayin silang lahat. Sila ay isang gas lamang. Huminga ng malalim si James at dahan-daang itinaas ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon,
Isang malakas na tinig ang sumigaw mula sa universo ng Territor. Maghintay, James. Kung papatayin mo ang lahat ng mga Alcide na ito, mahuhulog ka mismo sa bitag ng Xanthocus. Panipi. Naririnig ito, sumimangot si James. Ang banal na Marius at Emperor Yevgen ay lumingon sa mapagkukunan ng tinig. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7166, na may isang flash ng ilaw ng Taybak, isang nakatatanda na nakasuot ng itim na balabal na may kulay abo na buhok at isang kabataan na biglang lumitaw sa harap ni James. Sa sandaling siya ay lumitaw, ang mga Alcide na nilalang sa larangan ng digmaan, na orihinal na handa na makipaglaban sa kamatayan, agad na lumuhad sa paggalang. Nang makita ito, pinaliit ni James ang kanyang mga mata sa mga slits, ang kanyang mga kamay ay kumapit pa sa likuran niya. Salvador Douglas, ang banal na Marius ay nagbulong. Pagkatapos, mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay James. Master, ito si Sir Salvador. Siya ang pinuno ng 7 War Saints sa ilalim ni Lord Goyo at ang nangungunang tagapag-alaga ng Diyos ng katimugang dulo ng lupain ni Lord Goyo. Natanggap ang mensaheng ito, sinuri ni James ang nakatatanda. Sa kabila ng kanyang kalmadong panlabas, ang Salvador ay napapalibutan ng isang malabong itim na gas, ang kanyang base sa paglilinang at antas ng kapangyarihan na tila nabura. Ang dugo ay namantsahan ang mga sulok ng kanyang bibig, na nagpapahiwatig ng matinding pinsala na sinusubukan niyang itago. James, sinakop ni Salvador ang kanyang mga kamay sa direksyon ni James. Maaari ba tayong magsalita ng pribado? Si James ay nanatiling hindi gumagalaw. Huminga ng malalim si Salvador. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, isang nakasisilaw na palawit na si Jade ay lumipad patungo kay James. Nakakahuli ito, agad na nakilala ni James ang kahalagahan nito. Ito ang tanda ng pagkakakilanlan na ibinigay niya kay Harper bago siya umalis, malinaw na nagpapahiwatig ng mas malalim na kahulugan sa pag-aari ni Salvador. Nakakakita ng kagyat na Salvador, dahan-daang nagsalita si James, Pebi, Sir Hankan, mangyaring iparating ang aking order. Walang sino man ang kumilos ng walang pahintulot. Ang banal na Marius at Emperor Yevgen ay nagpalitan ng isang sulyap at tumanggo sa kasunduan. Pagkatapos ay nagpadala si Salvador ng isang sinag ng ilaw patungo sa mga Alcide na nilalang sa larangan ng digmaan bago mawala si James. Sa taas ng isang matataas na rurok ng bundok sa gilid ng espiritual na lungsod, sina James at Salvador ay dumaan ng sabay-sabay sa gitna ng mga ilaw ng lilang ginto na ilaw. Biglang umungol si Salvador at samuka ng bibig ng dugo. Nahulog siya sa isang tuhod, bahagya na pinapanatili ang kanyang sarili ng patayo sa kanyang longsword. Sumimangot si James nang makita ito. Ang fasad ng lakas Salvador ay pinanatili bago ang iba pang mga Diyos ngayon ay gumuho, na inihayag ang kanyang mga malubhang pinsala. James, sabi ni Salvador, nanginginig ang kanyang katawan. Wala akong oras, kaya't maging diretso. Maaari mo bang sagutin muna ang isang katanungan? Tumango si James. Maaari ko. Tiniis ni Salvador ang kanyang sakit at tinanong, pinili mo bang makulong kasama si Emperor Kadir dahil sa pangangailangan, o naengganyo ka ba sa kanyang mga pangako? Mahinahon na tumugon si James, ang tanong ba na ito ay personal na mula sa iyo, o nagtatanong ka ba sa ngalan ni Lord Goyo? Nag-atubiling si Salvador, pagkatapos ay tinanong, mayroon bang pagkakaiba? Siyempre, sabi ni James, na hinawakan ang kanyang mga kamay sa likuran, kung mula sa iyo, papatayin kita kaagad. Kung sa ngalan ni Lord Goyo, kailangan kong sampilan ang aking sarili sa maling akala niya. Panipi. Si Salvador ay natigilan sa matalim na titig ni James. Maaari bang maging nagpapanggap ka lamang na makipagtulungan kay Emperor Kadir, gamit ang kanyang pangalan upang makisali sa digmaan na ito, na may mga plano na maimpluwensyahan ang kinalabasan sa pagitan ni na Emperor Kadir at Lord Goyo? Sir Salvador, sumulyap sa kanya si James. Ikaw rin ay isang Alcide na, di ba? Tumango si Salvador. Hindi nakakagulat, sabi ni James na may malamig na ngiti. Isinasaalang-alang na hindi kaganap na hanggal. Inaakala kong maaari akong magpakasawa sa ilang pag-uusap sa iyo. Gamit nito, dahan-daang tumalikod si James, ang mga kamay pa rin sa likuran niya. Sa mga mata mo na mataas at makapangyarihang mga nilalang na Alcide,
Tila ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang ng napakaraming mga realidad ay walang iba kundi mababa, hindi gaanong kahalagahan, na nakalaan upang makontrol at manipulahin ka. Sa iyo, na pinapayagan ang ilang mga nabubuhay na nilalang na lumahok sa mga banal na digmaan ay isang malaking pabor, ang tinatawag mong isang pagkakataon at pagpapala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7167. Upon na naririnig ito, ang mukha ni Salvador ay nakaikot sa kahihiyan. Malinaw na ang mga salita ni James ay tumama sa isang nerbiyos, na sumasalamin sa kanyang tunay na mga saloobin. Gayunpaman, ang pakikinig ng mga naturang salita mula sa isang buhay na nabubuhay lamang ay nakakasakit sa mataas at makapangyarihang mga nilalang na tulad niya. Hindi mahalaga kung ano, ang mga hinahamak na mga nabubuhay na nilalang ngayon ay gaganapin ang kapalaran ng 100,000 mga nilalang na outside sa kanilang mga kamay, na may kakayahang magpasya ng kanilang buhay at pagkamatay sa anumang sandali. Biglang tumalikod si James at diretso na nakatitig sa mga mata ni Salvador. Ang pag-agos ng labis na lakas ng aura ay gumawa ng Salvador nanginginig ng hindi mapigilan at lumuhad sa kanyang tuhod na may tinak. Ang kanyang mukha ay namutla, at kwintas ng pawis na nabuo sa kanyang noo. Bilang pinakamahalaga sa mga banal ng 7 digma sa ilalim ni Lord Goyo, ang kanyang katayuan sa buong Greater Realms ay kabilang sa nangungunang 5, kung hindi ang nangungunang 10. Kabilang sa 5 mga emperador ng landas, sina Lord Goyo at Emperor Kadir ang tumakat sa kanya. Ngunit ngayon, siya ay lubos na nabigla ng isang mababang buhay na nilalang. Sir Salvador, marahil ay matagal na mula nang bumaba ka sa mas mababang mga lupain, hindi ba? Tanong ni James. Biglang tumingin si Salvador. Ito, panipi, alam mo ba ang kasalukuyang estado ng Greater Realms? Ngumiti si James. Alam mo ba na ang mga nabubuhay na nilalang doon ay nakabuo ng kanilang sariling patunay? Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Salvador. Malinaw na sasabihin ko sa iyo, may kumpiyansa na sinabi ni James. Ngayon, ang Zymergy at ang napakaraming mga lupain ay nahahati na ng patunay ng mga nabubuhay na nilalang. Nakuha ko si Yeria Irjo, pinagsama sa Tai Chi World, pinagkadalubhasaan ang mahusay na lupang pangkasaysayan, at ngayon ay binigyan ng kapangyarihan ng patunay ng mga nabubuhay na nilalang ng napakaraming mga lupain, na iginagalang bilang banal na emperador. Hindi makapaniwala si Salvador sa kanyang mga tainga. Ngayon, ang napakaraming mga realidad ay naging sapat sa sarili. Malamig na tinitigan ni James si Salvador. Hindi na kami maaari mong outside na mga nilalang na yapakan at mapang-api. Bilang master ng maraming mga nabubuhay na nilalang ng realms, maaari akong manatili sa loob ng aking sariling domain, tinatanggap ang pagsamba at mga handog ng Providence, at ikaw ay mga outside na nilalang ay walang kapangyarihan. Ang mukha ni Salvador ay twitches. Kung gayon, bakit ka? Oo, dumating ako, ginambala siya ni James. Mula nang dumating ako, hindi ko inilaan na tumayo at panoorin ang mga gawain ng Zymergy, dahil ang mga nabubuhay na nilalang ay karapat-dapat sa isang lugar, kahit na isang nangungunang posisyon, sa Zymergy. Pagkatapos ng lahat, ang Health Realm ay kabilang sa pangangibabaw ng mga nabubuhay na nilalang. Paano may tutuloy ng mga outside na nilalang at utusan ito? Nanginginig si Salvador. Tinuro niya si James. Si Emperor Kadir ay isa ring buhay na nilalang, kaya't nakikipag-ugnay ka sa kanya dahil sa iyong ibinahaging pinagmulan. Slap! Ang isang biglaang matalim na tunog ay sumigaw habang ang pagpapakita ni James ng hindi nagpapakilalang gas ay nagpadala ng Salvador na kumikislap sa lupa. Pinuri ko lang kayo sa hindi pagiging bobo. Paano ka magiging tanga ulit? Malamig na sinabi ni James, na nanunood ng Salvador ay dahan-daang bumangon. Maaari mong iinsulto ang Emperor Kadir, ngunit hindi mo ako mainsulto sa aking mukha. Sinabi ni Salvador, ikaw. Sino ang Emperor Kadir? Tumingin si James kay Salvador. Sa pamamagitan ng kanyang duwag na pag-uugali, kwalipikado ba siyang kumatawan sa mga nabubuhay na nilalang ng napakaraming mga lupain? Galit na tinanong ni Salvador, kaya, aling panig ka? Ito ay nakasalalay sa kung aling panig ay mas matalinong, sinasadya na sinabi ni James. Mas gusto kong magtrabaho sa mga matalinong banal na nilalang. Panipi. Huminga ng malalim si Salvador, ang kanyang mukha ay umuungol habang siya ay nagbulong, kaya, niloko mo si Emperor Kadir,
na pinaniniwalaan mo na makikipagtulungan ka sa kanya, na pinapayagan siyang palayain ka mula sa gate ng misteryo, at pagkatapos ay ginamit ang mapagkukunan ng worm scale upang sakupin ang katimugang bahagi ng kaharian ni Dunas. Si Salvador ay tumitig ng mabuti kay James. Kung gayon, ginamit mo ito bilang pagkilos upang makipag-usap kay Lord Goyo. Nais mong i-play ang magkabilang panig. Panipi. Slap. Ang isa pang matalim na tunog ay sumigaw habang ang hindi nagpapakilalang gas ni James ay sumampal sa Salvador. Nahulaan mo ang mali. Subukan mo ulit. Kung hulaan mo ulit, igagiling ko ang iyong mga buto upang alikabok at pinuhin ang iyong kaluluwa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7168 na nakaharap sa labis na banta ni James, dahan-daang bumangon si Salvador at naglabas ng isang bibig ng dugo na halo-halong may 2 ngipin. Sa kabila ng galit na galit sa kanyang puso, si Salvador ay walang lakas o ang pag-uudyok na gumanti. Nadama niya ang kanyang base sa paglilinang at kapangyarihan na lalong pinigilan ng walang enerhiya. Hulaan ulit, sigaw ni James. Dahan-daang ipinikit ni Salvador ang kanyang mga mata at nagbigay ng isang mapait na ngiti. James, patayin mo lang ako. Sa iyong pangangibabaw, tila hindi ka pipiliin na makipagtulungan sa amin. Panipi. Slap. Ang isa pang malulutong na tunog ay sumigaw habang sinaktan ni James si Salvador na may hindi nagpapakilalang gas at pinadalhan siya muli. Sa oras na ito, ang gas ay mas malakas, na naging sanhi ng kanyang. Ang kanyang malubhang pinsala ay ganap na gumaling matapos ang 3 makapangyarihang slaps ni James. Matapos ang kanyang paunang pagkabigla, nadama ni Salvador ang isang pag-akyat ng kaguluhan, mabilis na sinundan ng lubos na takot. Ang 3 slaps ay pinalayas ang walang kabuluhan na patay na enerhiya sa loob niya at pinagaling ang kanyang malubhang pinsala. Ang nasabing supernatural na kapangyarihan ay higit pa sa mga kakayahan ni Lord Goyo. Nagtataka siya kung ang napiling isa sa mga nabubuhay na nilalang ay naging napakalakas na kahit na kinatakutan siya ni na Lord Goyo at Emperor Kadir. Kung ito ay totoo, ipapaliwanag nito kung paano lumitaw si James mula sa gate ng misteryo at kung bakit ang kapangyarihan ng mapagkukunan ng worm scale ay sumulong ng labis sa isang instant. Napagtanto ito, mabilis na bumangon si Salvador at tiningnan si James na may pagkabigla at gulat. Gayunpaman, si James ay nagsuot ng isang nakangiting ngiti, na parang ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Salamat sa pag-save ng aking buhay, ang iyong kamahalan. Napagtanto ni Salvador, pagkatapos ay biglang lumuhad sa isang malakas na tinak. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking dating pagmamataas at kawalang galang. Panipi. Gamit nito, siya ay kowtowed. 3 slaps ang nagpapagaling sa iyo at binuksan ang iyong isip. Nagkibit balikat si James. Mabuti iyon. Itigil ang pagtalo sa paligid ng bush at dalhin siya upang makita ako. Alam ni Salvador kung sino mismo ang ibig sabihin ni James, ngunit biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Ano? Itinaas ni James ang isang kilay. Naglalagay ka pa ba ng isang kilos? Hindi. Mabilis na umiling si Salvador. Ang iyong kamahalan, si Lord Goyo ay marahil ay hindi makakarating. Oh. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata sa mga slits. Ito ba ay dahil si Dorvas ay kumilos sa kanyang sarili, na nanguna sa hukbo ng marauder ng 100,000 mandirigma upang salakayin ang universo ng Territor, kaya iniisip na hindi ako taos-puso. Hindi, sumagot si Salvador. Kahit na kami ay hanggal, alam natin ang paksayon, na humahantong sa kanilang pagsasama-sama kasama si Dorvas at ang pagsalakay sa universo ng Territor. Si Salvador ay gumawa ng ilang mga hakbang na mas malapit kay James. Upang maging matapat, si Lord Goyo ay kasalukuyang nangunguna sa mga landas ng mga hari at mga banal sa digmaan upang paksain ang paghihimagsik at maaaring walang oras upang makita ka sa ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7169. Gayunpaman, pinahintulutan niya akong makipagkita sa iyo, at maaari kang magdala ng anumang mga kondisyon na mayroon ka sa akin. Nang marinig ito, diretso na tinitigan ni James ang mga mata ni Salvador at pagkatapos ay ngumiti ng demonyo. Hindi maiwasang makaramdam ng kinakabahan si Salvador nang makita niya ang hindi nakakagulat na ngiti na ito. Ang iyong kamahalan, wala akong nagsasalita kundi ang katotohanan.
Mayroon akong kaluluwa ng sigal ni Lord Goyo bilang katibayan. Hindi na kailangang ipakita ito. Itinulak ni James ang alok ng sigal Salvador. Maliban kay Lord Goyo ng personal, ni ikaw o kahit sino ay tatanggapin. Panipi. Nakakakita ng pangangibabaw ni James, ang ekspresyon ng Salvador ay nagbago sa pagitan ng pula at puti. Siya ay tulad ng isang pusa sa isang mainit na bubong ng lata, paakyat pabalik-balik sa harap ng James. Labis siyang nababahala na parang hindi maipahayag ang ilang hindi masabi na mga lihim. Samantala, sumando si James laban sa isang malaking bato, dahan-daang hinugot ang isang garapon ng kaguluhan na absinthe, at nagsimulang uminom ng walang pasubali. Pagkaraan ng ilang sandali, tila gumawa ng isang tiyak na desisyon si Salvador at sinabi kay James, ang iyong kamahalan, ang paksayon ni Lord Goyo ay handang kolektibong mag-sign ng isang kontrata sa kaluluwa. Hanggat tinutulungan mo kaming mapalawak ang kaguluhan na dulot ng Emperor Kadir, pipiliin ka namin kaagad bilang pangalawang kataas-taasang landas. Hindi man lang siya sumulyap kay James at nagpatuloy sa pag-inom. Balisa, nagmamadali si Salvador sa harap ni James. Ito ang aming ilalim na linya. Dapat mong maunawaan, kung sinisira tayo ni Emperor Kadir, kung gayon ang susunod na target ay ang mapagkukunan ng worm scale at ang napakaraming mga larangan. Kahit na mayroon kang proteksyon ng Providence ng mga nabubuhay na nilalang, hindi mo lang siya makikipag-usap sa iyong pangkalahatang lakas. Kahit na sa iyong supernatural na kapangyarihan at lakas ng rurok, hindi mo pa rin mapigilan ang sakuna na dadalhin niya sa mga nabubuhay na nilalang sa napakaraming mga lupain. Patuloy na kumilos. Sinulyapan ni James si Salvador na hindi ka nais-nais. Hindi ako nagmamadali, ikaw. Mas mahaba ang kinakailangan, mas malapit ka sa pagkawasak. Sa sandaling sinasalita ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ni Salvador. Ang iyong kamahalan, ano ang ibig mong sabihin dito? Huwag mo akong makahawa sa iyong katangahan. Ibinagsak ni James ang garapon ng alak at sinabi ng walang tiyaga, ang hukbo ng marauder ng 100,000 mandirigma ay pinamamahalaang makasama ang mababantay territory universe nang hindi naglulunsad ng isang malakas na nakakasakit. Ipinapahiwatig nito na mayroong isang traidor kay Emperor Kadir, na kung ano ang tinatawag mong isang tagapagtanggol, na nagudyok na ng paghihimagsik sa loob ng iyong mga ranggo at kontrolin ang isang malaking bahagi ng mga puwersa sa universo. Ang Universidad ng Territor, bilang ang pinakahuling unang domain ng lupain ni Lord Goyo, ay ganito. Ano ang tungkol sa silangan at west sides? Huwag kalimutan, sa pagkakataong ito ay naghanda si Emperor Kadir ng sapat na puwersa at powerhouse para sa iyo. Ito ay isang mapagpasyang labanan. At ano ang tungkol sa iyo? Sinulyapan ulit ni James si Salvador. Orihinal na, ang pinakaumaasa na mga puwersa tulad ng Emperor Cosimian, Emperor Stavros, at Emperor Dravko, kasama ang Taichu, ay nabuo ang kanilang sariling alyansa para sa self-preservation. Ngayon, ito lamang ang paksayon ni Lord Goyo na nakaharap sa napakalaking nakakasakit ni Emperor Kadir. Hanggang kailan ka makakapigil? Ang paksayon ni Lord Goyo ay marahil ay abala sa paglabas ng apoy sa lahat ng dako, naubos na at nahihirapan na mabuhay, di ba? Panipi. Matapos pakinggan ang mga salita ni James, tinitigan siya ni Salvador sa lubos na pagkabigla. Saan mo narinig ang lahat ng ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang katotohanan. Sinaksak ni James ang kanyang mga mata. Kung ito ay Taichu, Emperor Dravko, Emperor Cosimian, o Emperor Stavros, lahat sila ng aking mga kaalyado. Hanggat binibigyan ko ng utos, maaari kong tunay na maimpluwensyahan ang kinalabasan ng labanan sa 49 na langit. Sa pagtingin kay James, si Salvador ay tila nakikita ang paglitaw ng Diyos na walang Diyos at tumagilid sa pagkabigla ng maraming mga hakbang. Hindi niya inaasahan na si James ay nasa loob lamang ng 49 na langit sa loob ng maikling panahon at naipon na ang napakalaking puwersa. Marahil kahit na hindi inaasahan ito ni na Lord Goyo at Emperor Kadir. Naisip niya kung ito ang maaaring maging tunay na kwento ng mangingisda na sinasamantala ang paglaban sa pagitan ng Piper at ng Clam. Sabihin mo sa akin, diretso si James sa Salvador. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7170. Salvador ay dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, na nahihirapan sa loob ng kanyang sarili. Naunawaan niya na sa puntong ito,
Ang anumang pagtatangka sa pagtatago ay walang kabuluhan at magdadala lamang ng kahihiyan sa kanyang sarili. Ang pambihirang kaisipan ni James at masigasig na intuition, tulad ng Panginoon ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa buong napakaraming mga lupain, ay walang kapares. Nagpadala ito ng shivers down ang kanyang gulugod. Huminga ng malalim, sa wakas ay nagsalita siya ng may kahirapan. Maaari kitang dalhin upang makilala si Lord Goyo. Hindi. Tumanggi si James. Hayaan mo siyang lumapit sa akin. Hindi siya maaaring dumating. Biglang nag-snap si Salvador. Siya ay nabiktima ng isang taksil na balangkas ni Maria at malubhang nasugatan. Sa paghahayag na ito, hindi mapigilan ni James na mag-furrow ang kanyang kilay. Nagtataka siya kung sino ang maaaring magplano laban sa isang base at lakas ng paglilinang ni Lord Goyo. Sa pag-iisip ng ganito, tinanong niya ng malamig, sino si Maria? Ang Salvador ay nagbuntong hininga ng basta-basta. Siya ang punong executive director ng Goyoan Temple, na responsable para sa pang-araw-araw na gawain, at isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaang mga confidant ni Lord Goyo. Naririnig ito, pinaliit ni James ang kanyang mga mata sa mga slits. Kaya, ibig mong sabihin na kahit na ang pinakamalapit na katulong ni Lord Goyo ay suhol ni Emperor Kadir, na masusugatan ang templo ng Goyoan. Si Salvador ay nakuha, pagkatapos ay natahimik. Kinumpirma nito ang hinala ni James. Sa panloob na kaguluhan sa loob ng paksayon ni Lord Goyo at nasugatan ni Lord Goyo, ang kanilang kapangyarihan ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang mga nakakahamak na scheme ng Emperor Kadir ay walang pag-aalinlangan. Napagtanto na kung hindi agad kinuha ang pagkilos, magtagumpay ang plano ni Emperor Kadir, biglang nakatanggap si James ng isang paghahatid ng kaluluwa mula sa Lycia. Master, si Harper ay pinigilan ng isang makapangyarihang babae at nasa malaking panganib. Dapat ba tayong makialam? Nagulat si James. Si Harper ay nabautismuhan ng hindi nagpapakilalang kakanyahan at ang mabubuting aura sa loob ng gate ng misteryo. Mas malakas siya kaysa kay Morgoth at Yanni. Kahit na laban sa banal na Marius, Taichu, at Emperor Dravko, madali niya itong hawakan. Nagtataka siya kung paano siya masabdod ng isang babae ngayon. Sa pag-iisip nito, agad na ipinadala ni James, ano ang pangalan ng kakilakilabot na babaeng iyon. Maria Cazada. Sumabog si Lycia. Tila siya ang punong executive director ng Goyoan Temple. Maria Cazada. Sumimangot si James, hindi rin nag-abala sa pagpapadala, at direktang nagsalita. Maria. Tumingin ka agad si Salvador kay James. James. Huwag kumilos ng walang tigil. Sabihin mo kay Harper na hawakan ng kaunti. Pupunta ako doon sa lalong madaling panahon. Matapos may padala sa Lycia, inalis ni James ang kanyang kamay at nawala ng bigla si Salvador. Sa Universidad ng Territhor sa gitna ng Havenshine Nebula, ang makulay na mga butterflies ay sumayaw, malagkit na ilaw, at ang amoy ay nakalalasing. Kasabay ng mabangis na pag-atake ng purplish golden light sword, ang kapaligiran ay sisingilan sa makasaysayang aura. Ito ang supernatural na kasanayan sa lagda ni Harper na itinulak sa mga limitasyon nito. Sa kabila ng pagiging isang kaakit-akit at kaakit-akit na engkanto, ang bawat galaw ni Harper ngayon ay hindi nag-iingat sa sining ng kaluluwa, ngunit sa halip ay isang biglaang aura ng pagpatay sa hangarin. Gayunpaman, nahaharap sa hindi mabilang na mga alon ng itim na patay na enerhiya at ang nakapalibot na pag-atake ng itim na ilaw ng Taybak, nakaramdam siya ng napakalaking presyon at nagpupumilit na labanan sa lahat ng kanyang lakas. Hahaha, tingnan natin kung gaano katagal maaari mong makatiis ito. Nasabi ko na ito dati, ang mas malaking realidad ay hindi pinapayagan ang pagkakaroon ng isang babaeng nabubuhay na kasing ganda ng aking sarili. Kapag sumuko ka sa sobre ng aking walang enerhiya na walang enerhiya, ibibigay kita sa aking mga kapatid para sa ilang kasiyahan. Tingnan natin kung gaano katagal maaari mong makatiis sa kanilang pagdurusa. Ang mapang-akit na tinig ng isang babae ay sumigaw mula sa walang bisa. Kasunod ng kanyang mga salita, ang walang kabuluhan na patay na enerhiya na nakapalibot kay Harper ay lumaki kahit na mas matindi, at ang mga pag-atake ay naging masigasig, na nagiging sanhi ng pulang ilaw at halimuyak na nagmula sa Harper na mabilis na may compress ng patay na enerhiya. Ang kaaya-aya na figure ni Harper ay natakpan sa mga sugat, dumadaloy ang dugo, isang kaibig-ibig na paningin. Gayunpaman,
Nagpatuloy siya sa kanyang pakikibaka. Sa labas ng larangan ng digmaan, bukod sa hukbo ng marauder ng 100,000 mandirigma, mayroon ding daan-daang libong mga Alcide na bumubuo ng isang malaking encirclement, lahat ay nagmamasid sa labanan. Sa unahan ng formation ng army, si Dorvus at isang itim na nakagagalit na lalaki ay nakaupo ng walang tigil sa mga upuan, na parang nanunood sila ng isang kapana-panabik at nakakaaliw na blockbuster. Sa likuran ng dalawang Diyos ay tumayo ang mga emperador ng 4 na panahon, pati na rin ang ilang mga emperador ng universo ng Territor, bawat isa ay may nasasabik at mapanunuyan na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dorvus Hozentia. Ang malubhang nasugatan na si Harper ay biglang sumigaw mula sa larangan ng digmaan. Ako ang envoy ni James. Gaano ka manggahas na makipag-away sa kaaway at nakikipagsabuatan laban sa akin? Hindi ka ba natatakot na si James ay darating at mapunit ka, na ikaw ay maging alikabok at abo? Sa kanyang mga salita, si Dorvus at ang matandang lalaki na umiinom ng beer ay nagpalitan ng isang sulyap at sumabog ng sabay-sabay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7171. Tumingin siya ng ganap na nagwawasak kahit nasa estado na iyon. Ang kulay abo na may buhok na matatandang magsasaka ay mabagal. Ipaalam sa akin ang una sa kanya sa sandaling nasakop natin siya, Dorvus. Hindi pa ako nakakita ng ibang ginang na nakakaakit bilang Yeria at ang gobernador ng Yin na tulad niya. Ngumisi si Dorvus. Natatakot ako na hindi ko magagawa iyon, Selim. Gusto ko ang napakarilag na ginang tulad ng ginagawa mo. Si Selim, ang Supreme War Saint, ay nag-furrow ng kanyang mga browser at sinabing, hahayaan kitang magkaroon ka ni Maria. Sigurado ako na masisiyahan ka sa pagkakaroon ng dobleng paglilinang sa kanya. Maria. Pinatakbo ni Dorvus ang kanyang dila sa kanyang labi. Gumagawa siya ng isang napakagandang alipin para sa dobleng paglilinang. Gayunpaman, magdaragdag ako ng isa pang bagay sa aking alok. Nakatitig si Selim kay Dorvus. Hahayaan kita na puno. Credit sa sandaling makuha natin si Lord Goyo. Panipi, pinalawak ni Dorvus ang kanyang mga mata at tumawa ng buong puso. Sige, ito ay isang pakikitungo. Tumayo siya at tumawag ng malakas, tumigil sa paglaban, magandang ginang. Kami ay maliligtas sa iyo kung samasang-ayon ka na sumuko ngayon. Ang mga pahayag na iyon ay nagalit kay Harper. Pinahaba niya ang kanyang mga braso at nagpadala ng hindi mabilang na mga light swords na naglalabas ng maliwanag na pulang ilaw sa bawat direksyon. Boom! 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 Ang mga pulang ilaw na tibak ay nagsnap at nabasag habang tinamaan nila ang hadlang ng madilim na walang enerhiya, na patuloy na umuurong at isara sa Harper. Sa palagay ko hindi ka susuko maliban kung masira ko ang iyong espiritu ng kaunti. Ang babaeng tinig ay tumulo ng mali siya. Kasabay nito, maraming mga madilim na form na hugis ng kamay ang lumitaw mula sa hadlang ng walang kabuluhan na patay na enerhiya at binaril patungo kay Harper. May mga tunog ng tela na napunit sa susunod na instant. Ang ilan sa mga form na hugis ng kamay ay pinamamahalaang upang kunin ang nagninangas na pulang damit ni Harper at pinunit ito habang sinubukan niyang umiwas. Ang curvy ni Harper, perpektong proporsyonal na katawan ay ganap na nakalantad. Sina Dorvus at Selim, na nasisiyahan sa kanilang mga inumin, ay binaril sa kanilang mga paa at may hubad na katawan ni Harper. Ha, napakagandang tanawin, Harper. Tumawa ang babaeng tinig. Burin ka pa, di ba? Hinubad kita na hubad, kaya hahayaan kitang piliin muna. Maaari mong ipakita sa amin kung ano ang dobleng paglilinang. Gaano ka, Jose? Habang ang isang maliwanag na pulang ilaw na na-radiated mula sa kanyang katawan, si Harper ay nagkakasundo ng isang purplish gintong ilaw na tibak at lumibot. Maraming mga light swords ang nabuo sa ruta ng ilaw na naiwan ng purplish gintong tibak. Bumaril sila palabas kaagad. Boom! 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 Ang mga form na hugis ng kamay ay agad na nabawasan sa madilim na energies at naatras sa hadlang habang ang mga light swords ni Harper ay tumama sa kanila. Ang pag-atake ni Harper ay epektibong itinulak ang hadlang paatras sa oras na ito. Skies of blinding lights at dead energy. Sa utos ng babaeng boses, maraming mga beam ng itim na ilaw ang nabuo sa hadlang ng walang enerhiya na naglalayong Harper. Alam ni Harper na hindi niya may block ang susunod na pag-atake ng pag-atake.
Itinaas niya ang purplish gold light sword at inilagay ang talam sa tabi ng kanyang leeg. Naging mapatla ang mukha ni Dorvus at Selim. Tumigil ka. Papatayin niya ang sarili sa pamamagitan ng pagsabog ng kanyang katawan. Hindi namin hayaang gawin iyon. Magiging basura na. Maria, itigil. Ang mga beam ng itim na ilaw ay huminto ng ilang mga hakbang lamang ang layo mula sa Harper dahil ang mga tinig ng dalawang lalaki ay sumigaw sa espasyo. Umiling-iling si Dorvus. Huwag gawin iyon. Maaari nating laging pag-usapan ang mga bagay. Eksakto. Dagdag pa ni Selim, isang magandang ginang na tulad mo ay hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong sarili para sa isang buhay lamang. Hindi ito katumbas ng halaga. Samantala, pinapalakpakan ni Lysia ang kanyang mga kamao habang pinapanood niya ang nangyayari mula sa kung nasaan ang hukbo ng Marauder. Bakit wala pa rin si Master? Papatayin na niya ang sarili. Panipi. Dapat lang tayo at iligtas siya ngayon. Si Morgoth ay nakilala ang kanyang sarili bilang isa sa mga mandirigman ng Marauder. Malapit na siyang sumulong nang mahuli ni Yanni ang kanyang braso. Ano ang ginagawa mo? Binaril ni Morgoth ang isang sulyap kay Yanni, na nakilala rin bilang isang mandirigman ng Marauder. Ikaw ba ay duwag na natatakot na mamatay? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7172. Maaari kaming laging magmadali at labanan ang mga kalalakihan na ito. At hindi ako natatakot na mamatay. Si Yanni ay nagpatuloy ng walang pagbabago, gayunpaman, mayroon ba tayo kung ano ang kinakailangan upang iligtas si Harper? Ano ang gagawin natin kung hindi natin mailigtas siya at masira ang plano ni James? Sino ang nagmamalasakit sa pagdikit sa isang plano sa isang sitwasyong tulad nito? Nagsnap si Morgoth, maaari mo bang panoorin upang panoorin siyang mamatay sa harap ng iyong mga mata? Huminga ng malalim si Yanni. Sige, gawin natin ito. Maghintay, sinabi ni Lysia, kayong dalawa ay magsasakripisyo lamang ng walang kailangan dahil hindi ka tugma para sa mga taong iyon. Dapat ako ang gumagawa ng pagliligtas. Noon lang, ang malinaw na tinig ni Harper ay bumagsak sa espasyo. Dorvus, Selim, at Maria, huwag unahin ang iyong sarili. Lahat kayo ay patay na karne sa sandaling narito ang aking kasintahan. Sinusuportahan ko ang aking sarili upang matugunan ang aking pagtatapos sa anumang sandali mula nang magpasya kaming salakayin ang 49 na langit. Kahit na mamatay ako ngayon, ang aking mga kapwa na bubuhay na nilalang ay hindi susuko sa pakikipaglaban. Ang aking kasintahan ay manggana sa mga nabubuhay na nilalang at ibababa ang lahat ng mga impostor na Diyos. Ang pangkat mo ay ganap na mapapawi. Halos lahat ng mga banal na nilalang doon ay may pakiramdam ng pag-iwas habang ang mga salita ni Harper ay umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Kahit na sina Dorvus at Selim ay nakakagalit. Nakahawak sila ng isang pakiramdam ng gulat. Harper, itigil mo ang kumikilos na parang marangal ka. Ang babaeng tinig ay nagngangalit. Maaari mong patayin ang iyong sarili ngayon kung talagang ibig mong gawin ito, kahit na duda ako na mayroon kang mga bayag para dito. Hindi pinansin ni Harper ang panunuya at itinaas ang kanyang ulo. Napangiti ang mukha niya. Aalisin muna ako, mahal ko. Pinarangalan akong binigyan ng pagkakataon na lumaban sa tabi mo. Ikaw ang aming pag-asa. Sa iyong mga kasanayan at pagpapatawa, maaari mong labis na lakas ang sinuman at kahit na bumuo ng iyong sariling imperyo. Hindi mo na kailangang sumunod sa mga panuntunan ng mga taong ito at ang kanilang tinatawag na mga turo ng landas. Dapat kang maging isang hari sa itaas ng mga landas. Isang pinuno na malayang gawin ang gusto niya. Pagkatapos, hinigpitan ni Harper ang kanyang pagkakahawak sa hawakan at hinayla ang light sword. Sa sandaling iyon, isang purplish gold light sword ang lumipad mula sa kanan. Sa pamamagitan ng isang mababang hum, ang taybak ay tumagos sa makapal na layer ng walang kabuluhan na patay na enerhiya at pinatumba ang ilaw na taybak sa kamay ni Harper. Ang lahat, kabilang ang mga banal na nilalang, ay nagulat sa kung gaano kabilis ang lahat ng nangyari. Samantala, tumayo si Harper doon na may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay umbok sa pagkabigla. Sino ang gumawa nito sa aking walang saysay na enerhiya? Ang isang figure ay lumabas mula sa hadlang ng walang saysay na patay na enerhiya sa silangan ng istruktura. Ito ay si Maria. Whoosh!
Ang purplish gintong ilaw na tibak na lumalakad bago sumakay si Harper at bumaril kay Maria. Halika na ngayon. Ugh. Ang ilaw na tibak ay tinusok sa katawan ni Maria, na nag-iwan ng madugong puwang sa kanyang tiyan. Ito. Tumigil si Maria ng kaunti at dahan-daang tumingin sa kanyang sugat. Ito ay imposible. Mayroon akong mga kapangyarihan ng walang enerhiya na patay. Halos kasing lakas ako ng mga emperador ng landas. Walang maaaring masira ang aking pagtatanggol. Walang sinuman. Panipi. Mayroong mga tunog ng isang matalim na bagay na naghiwa sa pamamagitan ng laman habang ang ilaw na tibak ay tinusok ang katawan ni Maria mula sa likuran at sa pamamagitan ng harapan muli sa oras na ito. Hindi, nais ni Maria na lumaban. Sa kanyang kakilakilabot, nalaman niya na hindi na siya makagalaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7173. Dorvus at Salim ay dumating din sa kanilang katinoan. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan lamang. Samantala, isang maliit na kaguluhan ang sumabog sa mga outside na nilalang na nanonood mula sa gilid. Gaano ka manggahas na saktan ang aking babae? Dapat kang magkaroon ng isang nais na kamatayan, demonyo. Si Salim ay lumipad sa isang galit. Nagbago siya sa isang sinag ng ilaw at lumubog sa direksyon ni Maria. Ang purplish gintong ilaw na tibak ay umikot at tumungon din sa sinag ng ilaw. Boom! 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 Ang isang marahas na pagsabog ng hangin ay ipinadala palabas sa lahat ng mga direksyon habang ang sinag ng huling seksyon ng light ay nasira. Ang mga katawan ng maraming mga banal na nilalang at mandirigma ng Marauder ay natagpuan sa kalapit na sumabog dahil hindi nila makatiis ang labis na presyon. Tulad ng para kay Dorvus, nakasaad siya ng isang light shield sa oras lamang upang maprotektahan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, ang natalo na Salim ay makikita na nakahiga sa lupa. Ang kanyang katawan ay nakakumbinsi ng hindi mapigilan habang ang dugo ay bumagsak sa labas ng kanyang bibig ng walang tigil. Ang mga mata ni Harper ay kumandat sa kakilakilabot na paningin sa harap niya. Mahal ko, narito ka na. Napaka-cool mo. Magpapasalamat ako sa pag-save ng aking buhay sa oras na ito sa pamamagitan ng pag-alok sa iyo ng aking sarili. Ang purplish gintong ilaw na tibak ay sumabog sa hangin na may mababang hum. Sa isang sulyap ng isang mata, ang hindi mabilang na mga ilaw na tibak ay nabuo sa buong kalangitan. Ang kanilang matalim na mga blades ay tumuturo sa lupa at sumulyap sa menas. Ang mga banal na nilalang at mandirigma ng Marauder na nakaligtas sa nakaraang hit ay mabilis na natagpuan ang kanilang sarili na hindi makagalaw. Samantala, ang purplish gold light sword ay lumitaw ng isang bulag na ilaw. Habang lumipas ang ilaw ng ilang segundo, makikita ni James na lumayo sa lugar kung saan ang ilaw na tibak ay nakaraan lamang. Mukhang isang Diyos na digmaan na nagmula lamang sa langit. Lahat kayo na nang ahas na makapinsala sa aking bayan ay mamamatay ngayon. Ang tono ng kanyang tinig ay nagpadala ng panginginig sa gulugad ng lahat. Ikaw si James Caden. Si Maria ay natigil pa rin sa parehong lugar. Sumigaw siya sa isang nanginginig na tinig, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ikaw at ako ay parehong nagtatrabaho para sa Emperor Kadir. Hindi makita ni Maria ang malevolent na ngiti sa mukha ni James mula nang tumayo siya kasama ang kanyang imposible para sa mga mata na sundin. Pagkatapos, nawala ito sa manipis na hangin. Eerily, maliban sa kanyang ulo, ang mga kalamnan at laman ni Maria ay tinanggal lahat, naiwan lamang ang isang balangkas para sa kanyang katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7174. Arg. Ang pag-urong ni Maria at natakot na mga hiyawan kahit papaano ay nagdala ng lahat sa kanilang katinoan. Nakikita nila ang kanyang balangkas na nahuhulog. Si Maria ay sumisigaw pa rin ng hysterically pagkatapos ng kanyang ulo, ang tanging magandang bahagi na naiwan ng kanyang katawan, ay sumakay sa tumpok ng mga buto sa lupa. Lahat ay naparalisado ng takot sa paningin sa harap nila. Si Maria ang punong komisyonado sa Goyoan Temple at malapit na katulong ni Lord Goyo. Minsan ay kinakatawan niya si Lord Goyo sa pagsasagawa ng kanyang autoridad sa iba't ibang mga larangan, ngunit may isang tao na nakalagay kay Maria sa isang kakilakilabot na estado. Samantala, ang isang asya na mukha na si Dorvus ay nanginginig sa buong tulad ng isang dahon sa hangin.
Nagbanta ang kanyang mga binti na magbigay daan sa anumang sandali. Sa likuran niya, ang mga Diyos ng Four Seasons ay nagpatira pa sa kanilang sarili. Pinapanatili nila ang kanilang mga ulo na mababa, nanginginig at humihikbi ng tahimik sa takot. Ang mga banal na nilalang na tulad nila ay hindi natatakot sa kamatayan dahil nangangahulugan ito na kailangan nilang simulan muli o titigil sila na ganap na umiiral. Gayunpaman, natatakot silang magtapos tulad ni Maria, na maaaring magpatuloy na umiiral ngunit magdusa ng kawalang hanggan ng sakit, kahihiyan, at pagpapahirap. Dorvus, hindi ka ba sasabihin na, bakit tayo nakikipaglaban sa isa't isa kapag lahat tayo ay nasa koponan ng Emperor Kadir? Si Selim, na gumuho sa isang banten sa lupa, ay nagagalit sa sandaling iyon. Ang mga meridian sa kanyang katawan ay lahat ay naputol, at nawala ang lahat ng kanyang paglilinang. Hindi rin may angat ni Selim ang isang daliri sa kanyang kasalukuyang estado. Sinumpa ni Dorvus sa loob ng marinig ang mga salita ni Selim. Hindi niya may fathom kung bakit maliwanag na banggitin ni Selim ang kanyang pangalan sa isang sandali na tulad nito. Nang madama niya ang matinding titig ni James na nakadirekta sa kanya, lumuhad si Dorvus at lumuhad. Commander, ibig kong sabihin, banal na emperador. Sigurado ako na mayroong hindi pagkakaunawaan. Itinaas niya ang token ng Marauder. Lumuhad, lahat kayo. Mayroon kaming kataas-taasang commander dito. Sa pagkakaroon ng token ng Marauder, ang lahat ng natitirang mga mandirigman ng Marauder ay agad na bumaba sa isang tuhod. Sina Lysia, Yanni, at Morgoth na nakilala bilang mga mandirigman ng Marauder ay lumuhad din. Ang libo-libong mga outside na nilalang na nakatayo sa isang tabi ay malinaw na na-fluster. Halika, lumuhad. Si Lazaro, isa sa mga pinuno, ay gumawa ng isang halimbawa sa pamamagitan ng pagbagsak muna sa kanyang tuhod. Si Emperor Christopher ay bumagsak din sa kanyang tuhod. Magmadali at lumuhad kung ayaw mong mamatay. Kalaunan, ang lahat ng mga banal na nilalang ay lumuhad sa harap ni James. Gayunpaman, malinaw na ang mga nilalang ng outside ay medyo nag-aatubili na gawin ito. Kahit papaano, hindi mahalaga kung sino sila o kung anong uri ng katayuan ng mga kalalakihan na ito noong nahaharap sila sa isang taong may higit na kapangyarihan. Ang taong iyon ay madaling patayin ang alinman sa kanila ng isang iglap ng kanyang mga daliri. Hindi nag-isip si James sa mga taong iyon. Inalog niya ang kanyang kamay at nagtapon ng isang bola ng enerhiya patungo kay Harper, na tumayo sa isang lugar sa layo sa likuran niya. Pagkatapos, lumakad si James kay Dorvus. Kapag siya ay nakapaloob sa bola ng enerhiya, napansin ni Harper na ang kanyang mga pinsala ay mabilis na gumaling. Ang isang nagniningas na pulang balabal ay magically lumitaw, na draped sa kanyang katawan. Ibinaling niya kaagad si James. Ang kanyang mga mata ay maliwanag na may kagalakan at paghanga. Sa kabilang banda, nadama ni Dorvus na parang ang mga anino ng kamatayan ay papalapit sa kanya habang dahan-daang tumungo si James sa kanyang direksyon. Hozentia, huminto si James sa harap ni Dorvus at tinitigan ang kanyang prostrated form. Marahil ay dapat kang mag-alok sa amin ng paliwanag ngayon. Nanginginig si Dorvus sa takot habang itinaas niya ang kanyang ulo. Commander, hindi. Divine Emperor, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Kami ay nagsasagawa lamang ng mga order na ibinigay sa amin. Oh, sino ang nagbigay sa iyo ng mga order na iyon? Tanong ni James. Ang mga browser ni Dorvus ay twitched. Ang kanyang kamahalan, syempre. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7175. Kanyang kamahalan. Ibig mong sabihin Xanthopus, di ba? Tanong ni James sa isang malamig, nakataas na tinig, may tanong ako, Hozentia, si Dorvus ay nalubog sa malamig na pawis. Nagpatuloy si James, alin sa atin ang Commander-in-Chief dito? Nag-flinch si Dorvus at yumoko ang kanyang ulo. Ikaw ang Commander-in-Chief, syempre. Kami. May namamalagi sa problema, di ba? Pinutol siya ni James. Sa iyong palagay, paano ko parusahan ang isang subordinate na sumuway sa aking mga order? Si Dorvus ay yumoko ng mas malalim. Madali niyang ipinaliwanag, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, Commander. Wala akong ideya na ang kanyang kamahalan ay nakatanim ng kanyang mga tauhan sa universo ng Territor. Narito din ang kamahalan.
Si Sir Kayden ay nag-ambag ng higit sa pagsakop sa hilaga ng Goyo Daonas Realm. Hindi ka rin ba samasang-ayon? Panipi. Tulad ng kung nasuri nila ito, ang mga Diyos ng apat na mga panahon ay dumiretso at umawit ng magkakaisa. Ang makapangyarihang Sir Kayden ay nag-ambag ng higit sa pagsakop sa hilaga. Sinundan ni Lazaro at Emperor Christopher ang suit. Ang makapangyarihang Sir Kayden ay nag-ambag ng higit sa pagsakop sa hilaga. Panipi. Pagkatapos, ang mga banal na nilalang at outside na nilalang ay tinawag din ang parehong parirala. Ang kanilang mga tinig ay umatras sa espasyo. Ngumisi si Dorvus kay James. Commander, tingnan ang paggalang sa mga kalalakihan na ito para sa iyo. Ito ay dahil sa iyong nagawa. Slap. Sinampal ni James si Dorvus sa buong mukha at pinauwi siya na lumilipad palayo. May isang sandali ng nakagulat na katahimikan. Ang mga banal na nilalang at mga nilalang ng outside ay lahat ay naiwan na ganap na nababagabag sa nangyari. Hindi nila maintindihan kung bakit tinamaan ni James si Dorvus nang ang huli ay kumakanta ng mga papuri ni James. Pinagtataka pa nila sila kung hindi ganap na maayos si James. Hindi tulad ng iba, si Harper ay nag-shock ng kasiyahan. Ang kanyang nakagagalit na ngiti ay maaaring maging kaakit-akit tungkol sa sino mang tao. Samantala, nag-sign si James kay Dorvus, na nakaligtas sa kanyang sarili sa malayo, upang bumalik. Si Dorvus ay may kasamang galit, pa rin, inilagay niya ang kanyang palad laban sa kanyang namamaga na pisngi, hindi. Wala akong ideya na ipinadala mo siya rito. Taos puso kong naisip na ipinagkanulo niya ang W-slap. Binigyan ni James si Dorvus ng isa pang sampal sa kanyang pisngi at pinagsama ang isang purplish gold light sword. Habang itinuwid ni Dorvus ang kanyang sarili, itinuro ni James ang dulo ng ilaw na tibak sa kanyang lalamunan. Ang mga mata ni Dorvus ay nakabulok sa takot. Hozentia, maaaring ikaw ay isa sa mga pinakamalapit na katulong ng Xanthocos. Gayunpaman, kung hindi mo ako bibigyan ng magandang paliwanag sa nangyari, pupurahin ko kayo agad. Nagkaroon ng isang palpable na pakiramdam ng panlalaki sa tinig ni James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7176. Ang paningin kung gaano kalapit ang ilaw na tibak na nakaposisyon sa tabi ng kanyang leeg na naging malamig ang dugo ni Dorvus. Sumigaw siya ng sabik, "Commander, hindi ko kailanman maglakas loob na saktan ang iyong messenger." Itinuro ni Dorvus si Harper. Siya, hindi niya nilinaw kung ano ang ginagawa niya, at hindi niya ipinakita sa amin ang anumang maaaring patunayan sa amin siya ang iyong messenger. Iyon ang dahilan kung bakit naisip kong pinili niyang makipagtulungan sa Salvador at ipinagkanulo kami. Ang isang maliit na nakasimangot na Christ na noo ni James. Samantala, sumugod si Harper at sumigaw kay Dorvus, "Ano ang isang pagload ng crap, Hozentia? Ang pangkat ng iyong sinalakay sa bawat taong nakatagpo mo mula nang makarating ka rito. Pinayagan mo pa ba akong magkaroon ng pagkakataon na ipaliwanag ang aking sarili bago salakayin ako? Kumusta naman ngayon?" Tiningnan siya ni Dorvus. "Napakaset mo sa pagpatay sa iyong sarili sa halip na ipaliwanag sa amin na ikaw ang kanyang messenger. Tulad ng sinabi ko, alam ko na ang aking kasintahan ay hindi papayagan sa iyo kung may masamang mangyari sa akin." Pinutol siya ni Harper. Nagretort si Dorvus, "Kung mayroon kang oras upang gumawa ng mga banta, maaari mo ring ipakita sa amin ang patunay na sinusunod mo ang mga order ni Sir Kayden. Hindi ka namin gamutin ng ganyan ngayon." Nagsnap si Harper, "Bakit ka?" Itinaas ni James ang kanyang kamay upang pigilan si Harper na magpatuloy. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Dorvus, na malinaw na hindi kumbinsido sa paliwanag ni Harper. "Tila may ilang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin." "Oo, Commander. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan." Tumanggaw si Dorvus. "Alam kong ikaw ay isang patas at matalinong tao." Si Harper ay na-fluster. "Mahal ko, ikaw." Pinatahimik siya ni James ng isang patagilid na sulyap. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. "Tila nagmamadali ako sa pagsisi sa iyo, Hozentia." Ang mga mata ni Dorvus ay naiilawan. "Ito ay hindi, Commander. Napagtanto mo na ang katotohanan ngayon dahil ikaw ay isang matalino at matalinong tao. Tunay na halimbawa ka ng isang modelo sa ating lahat." Nagpapatuloy si Dorvus, pinupuri si James sa kalangitan.
Sapat na iyon, walang pasensya na sinabi ni James. Bagaman mayroong ilang mga hindi pagkakaunawaan, dapat mong ipagbigay alam sa akin ang bago mo sinimulan ang pag-atake sa universo ng Territor. Kung mayroon akong oras upang makabuo ng isang mahusay na plano, magagawa nating bawasan ang bilang ng mga nasawi. Pinakawalan ni Dorvus ang isang maliit na buntong hininga at tumanggo. Talagang tama ka. Ito ang aking pagkakamali sa hindi pag-iisip nito. Mangyaring patawarin mo ako, Sir Kayden. Inabot ni James ang kanyang palad sa labas ng walang tigil. Arched ang mga browser ni Dorvus. Sir Kayden, ano ka? Kamay sa Marauder token para sa ngayon. Sinabi ni James, hindi ko mapanganib na magawa mo ulit ang parehong mga pagkakamali. Kailangan nating masecure muna ang hilaga ng lupain ng Daonas at magpatuloy sa aming susunod na plano. Nag-stammered si Dorvus, ito, hindi ito. Ibibigay mo ba ito o hindi? Tumigas ang ekspresyon ni James. Nakaramdam si Dorvus ng isang pakiramdam ng gulat. Ang token ng Marauder ay ang mismong tool na kinakailangan upang makontrol ang hukbo ng Marauder. Ang pagbibigay ng token ay nangangahulugang pagsuko din sa hukbo ng Marauder. Ano ang magagawa niya upang mapigilan si James kung ang tao ay talagang may nakatagong agenda? Bukod dito, paano ipapaliwanag ni Dorvus kay Xanthopus kung mawawala siya sa token? Lumabas si James ng isang nakamamatay na aura. Ginawa nitong Dorvus flinch. Nang walang pagkakaroon ng sapat na oras upang isaalang-alang, mabilis niyang ginawa ang token ng Marauder at hinawakan ito kay James. Ang mahalaga kay Dorvus sa ngayon ay manatiling buhay. Tapos na ang lahat para sa kanya kung siya ay pinatay doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7177. James ay kinuha ang token ng Marauder at pinaliit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, sumigaw siya, ang commander ng hukbo ng Marauder na si Dorvus Hosentia, ay sumuway sa mga utos ng kanyang superior. Makakatanggap siya ng isang parusa ng 30,000 mga latigo kaagad. Panipi. Si James ay gaanong kumalas sa token ng Marauder sa kanyang kamay. Maraming mga mandirigma ng Marauder ang sumulong at nahuli si Dorvus sa pamamagitan ng mga bisig. Sinimulan nilang i-drag siya palayo. Si Dorvus ay sumigaw ng frantically, Commander. Mali ako, Commander. Hindi mo ito magagawa. Sinakop lamang namin ang universo ng Territor, at kailangan mo ang lahat ng tulong na makukuha mo. Hindi ka makakaya. Nag-sign lang si James sa Marauder Warriors na ilayo si Dorvus. Harper. Ibinalik ni James ang kanyang tingin sa kanya. Susubaybayan mo ang pagpapatupad noon, siya ay lumayo upang makibalita sa mga kalalakihan na inalis si Dorvus. Sa kabilang banda, sina Yanni, Morgoth, at Lysia na pinaghalo kasama ang natitirang mga mandirigma ng Marauder ay nakatingin sa isa't isa. Ano ang ginagawa niya? Morgoth sithead. Malinaw na binubuo ng matandang lalaki ang mga dahilan na iyon, ngunit nahulog si James para dito. Hindi ba ito hindi patas para kay Harper? Hindi ito gagawin. Kailangan kong makipag-usap kay James at ilantad ang masamang hangarin ni Dorvus. Panipi. Sina Yanni at Lysia ay pinamamahalaang upang hawakan si Morgoth sa pamamagitan ng pag-clutching ng kanyang mga braso. Ano ang ginagawa mo? Umungol si Morgoth. Si Yanni ay sumulyap sa mga mandirigma ng Marauder sa paligid nila at sinabi ng mahina, kailangan mong huminahon, G. Morgoth. Kung hindi, malantad tayo. Tulad ng pag-aalaga ko tungkol doon, kinutya ni Morgoth, dapat ay na-trick si James ng mga kasinungalingan at panghihikayat ni Xanthopus na gawin ito. Maaari mo bang isipin ng kaunti para sa isang beses? Pinutok ni Lysia ang kanyang braso. Ginagamit pa rin ni Master para kay Dorvus. Iyon ang dahilan kung bakit pinayagan niya siya ng madali. Tama siya. Bumantong hininga si Yanni. Si James ay dapat magkaroon ng kanyang sariling mga pagsasaalang-alang. Hindi tayo dapat makarating. Tumingin si Morgoth kay Yanni at Lysia. Kaya, sinasabi mo na kailangan nating magdala sa mga taong iyon. Ang mga bagay na pinagdaanan ni Harper. Hindi mo ba nakikita ang mas malaking larawan? Pinch ni Lysia ang tainga ni Morgoth sa oras na ito. Magkakaroon ba ng oras si Dorvus upang gawin ang lahat ng mga dahilan kung nais siya ng aking Panginoon? Eksakto. Sumang-ayon si Yanni, kung nagpa siya si James na gawin ito, ang lahat ng mga banal na nilalang dito,
kasama na ang mga nilalang ng Alcide, ay hindi maiiwan ang lugar na ito. Ang Up Morgoth ay, na kung saan ay ganap na naiiba sa kung paano sila nagreaksyon sa insidente. Malinaw na si Harper ay naging espesyal sa kanya. Si James ay gumawa ng isang anunsyo noon. Lahat, mangyaring magpatuloy sa kani-kanilang mga tungkulin. Magkakaroon ako ng banal na Marius na hawakan ang lahat ng mga gawain na may kaugnayan sa pamamahala ng universo ng Territor. Ang lahat ng mga desisyon na ginagawa niya ay may pagsang-ayon. Itinaas ni James ang kanyang kamay at nagpadala ng 2 bola ng enerhiya kina Maria at Selim. Habang nakabalot ang mga energies sa kanilang mga target, nawala ang 2 tao at si James mula sa kanilang mga spot sa susunod na instant. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7178. Sandali, naghihintay si Salvador sa isang lambak na sakop sa isang makapal na ambon na matatagpuan sa malayong hilaga ng universo ng Territor. Ang lalaki ay tila nababahala habang patuloy siyang nag-check sa labas para sa isang bagay o may magpakita. Isang gwapong lalaki sa isang puting balabal ang lumakad papunta sa kanya mula sa likuran. Sa totoo lang iniisip mo na darating siya, Salvador. Siyempre, malakas ang sagot ni Salvador. Ang problema ay kung gaano katagal aabutin siya upang alagaan ang mga bagay sa universo ng Territor. Parehong sina Maria at Selim ay mga nangungunang mga magsasaka. Kaya, hindi ka rin sigurado. Ang gwapong lalaki ay sinabi ng bahagya. Nakakahiya na tono, hindi ko lang ito nakuha. Bakit si Lord Goyo at mayroon kang napakataas na inaasahan para sa isang buhay na buhay? Tumalikod si Salvador at pinag-aralan ang mukha ng lalaki. Fausto, may alam ka ba tungkol sa kanya? Narinig mo ba ang mga kamangha-manghang mga kwento na nakapaligid sa kanya? Ang gwapong tao, si Fausto Flores, ay may hitsura ng disdain sa kanyang mukha. Dapat ko bang abalahin ang aking sarili sa pag-aaral tungkol sa isang tao? Umiling-iling si Salvador sa pagbibitiw. Hindi niya makita ang punto sa pagpapaliwanag kay Fausto, na nagpakita ng ganitong uri ng pag-uugali. Minsan siya ay katulad ng snobbish at ipinagmamalaki na si Fausto. Sa kanilang opinyon, ang mahina at hindi napapansin na mga nabubuhay na nilalang ay hindi karapat-dapat na ibahagi ang health realm sa mga Alcide na nilalang. Kahit na magkakasama sila, ang mga nilalang ng Alcide ay dapat magkaroon ng buong karapatan sa pagpapasya ng kapalaran ng mga nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, binago ni Salvador ang kanyang isip ng lubusan pagkatapos matugunan si James. Mula sa kanyang nakita, si Salvador ay dumating sa isang nakakagulat na conclusion. Kung ang mga nabubuhay na nilalang ay may sapat na mga mapagkukunan at pagsasanay sa paglilinang, maaari nilang malampasan ang mga nilalang ng Alcide at kahit na mapupuksa ang mga ito ng permanente. Bigla, mayroong tunog ng tawag ng isang ibon na umuusbong sa lambak. Isang napakalaking ibon na ang katawan ay napapalibutan ng purplish gold na apoy na nagmula sa kalangitan. Ang ibon ay pinalamutian ng isang purplish gintong ilaw habang ito ay nagbago sa isang magandang ginang na nakasuot ng isang makulay na balabal. Avel, ilang beses na kailangan nating paalalahanan sa iyo na kailangan nating manatiling hindi ka panipaniwala. Pinag-aralan siya ni Fausto. Hindi mo ba alam ang kasalukuyang sitwasyon na naruroon namin? Si Avel Chime, ang magandang ginang, ay naglabas ng isang snort. Pagkatapos, binati niya ang Salvador. Sir Salvador, sinuri ko ang mga perimeter at wala akong nakitang mga palatandaan ng buhay. Si Salvador ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Nahihirapan ba siya sa pag-aayos ng mga bagay doon? Sinabi ko sa iyo na huwag makuha ang iyong pag-asa. Tumingin si Fausto kay Salvador. Kahit na hindi kami tugma para kina Maria at Selim, na nakatanggap ng mga kapangyarihan ng walang enerhiya mula sa Xanthocos. Ano ang maaaring gawin ni James Caden, isang buhay na buhay, habang nakaharap sa dalawang iyon? Nagdilim ang ekspresyon ni Salvador. Fausto, itigil ang pagtawag sa kanya na. Sa ilang oras, magsisisi ka na sinabi iyon. Tumahimik sandali si Fausto at sumabog na tumatawa. Sumimangot sina Salvador at Avel nang marinig nila ang pahiwatig ng pangungutya at panunuya sa kanyang pagtawa. Sa wakas ay tumigil si Fausto sa pagtawa sandali. Salvador, natatakot ka ba sa buhay na iyon dahil pinamamahalaang niyang sakupin ang kontrol ng universo ng Territor sa ngayon?
Hindi mo kasalanan na wala namin ang universo ng Territor. Lahat ito ay dahil sa mga skim ng Xanthocos. Bukod, si James Cayden ay walang iba kundi ang isa sa mga tagapaglingkod sa Xanthocos. Bakit mo pinapanatili ang iyong sarili sa ilalim niya? Ang Salvador ay flabbergasted. Hindi ka maaaring. Ang mga nabubuhay na nilalang ay ang pinakamababa sa amin. Iyon ang kanilang kapalaran. Napangisi si Fausto. Kahit na mayroon silang itaas na kamay ngayon, hindi ito magtatagal. Ang mga hanggal na ito ay mahuhulog at mapapatay ng maaga o huli. Nang marinig ang mga pahayag na iyon, binaluktot ni Salvador ang kanyang mga kamao. Nakatanggap siya ng malaking tulong kay James dati. Sa makatuwid, masakit para sa kanya na makinig sa isang kapwa-miyembro ng sekta na pinag-uusapan si James sa paraang iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7179. Sa sandaling iyon, isang sinag ng purplish gold light na nakarating sa likuran ni Fausto, at isang tao na lumabas mula rito. Ito ay isang pamilyar na mukha. Nagyel si Salvador. Nanlaki ang mata niya. Sa tabi niya, tinakpan ni Abel ang kanyang bibig sa pagkabigla. Ano ang bagay sa inyong dalawa? Napangiti si Fausto. Mali ba ako? Ang hindi sinasabing si James Cayden ay inaangkin na ang mortal na emperador at ang unang tao na nakumpleto ang pagsasama ng tatlong kayamanan. Ano ang isang biro? Ang isang tao na tulad niya ay nangangarap na mag-angkin ng isang lugar sa 49 na langit. Kung tatanungin mo ako, patuloy na tuloy-tuloy si Fausto, kapag nagpakita siya rito, dapat sakupin mo siya. Pagkatapos, magagamit namin siya upang gawin ang gobernador ng Yin na isuko ang sarili at ang mapagkukunan ng Wormscale. Kapag bumalik tayo sa Hilaga, maaari nating magtrabaho sa pag-alis ng lahat ng ating mga kaaway. Ha, panipi, tumigil si Fausto nang bigla dahil sa pakiramdam niya ang isang nakamamatay na aura na nagmula sa likuran niya. Agad siyang sumulyap sa kanyang balikat at nakita ang isang gwapong lalaki sa isang itim na balabal na nakatayo ng tahimik sa likuran niya. Hindi kinuha ni Fausto ang presensya ng lalaki hanggang ngayon. Ang butas ng lalaki ay tila nagbigay sa kanya. Ang kanyang nakamamatay na aura ay labis na ginawa ni Fausto flinch at natitised ang ilang mga hakbang pabalik. Ikaw, sino ka? Paano ka nakarating dito? Dapat mong tapusin ang sinasabi mo. Ang gwapong lalaki ay nagsimulang patag. Ako, ang hindi mapag-aalinlanganan na buhay, ay maririnig ka. Si Fausto ay tumalikod pa at itinuro sa lalaki. Ikaw si James Cayden. Paano ka nakarating sa pagbuo ng Dal Antre na hindi natukoy? Binaril ni Fausto ang isang sulyap kay Abel sa susunod. Hindi ka ba may kapangyarihan na makita sa pamamagitan ng anumang ilusyon at invisibility trick? Paano siya nakapasok dito? Si Abel ay na-fluster. Hindi ko alam. Wala akong pakiramdam na may pumapasok sa porma sayon. Nag-check pa ako sa labas at nakumpirma na walang pupunta sa ganitong paraan. Kahit na sila, walang makakapasok ng napakabilis. Panipi. Ito ay isang ilusyon, dapat itong isang ilusyon. Inayos ni Fausto si James na may isang glare na nagyayelo. Isang buhay na buhay lamang ang nagsisikap na lokohin ako. Mamatay. Itinaas niya ang kanyang kamay at nakabuo ng isang putok. Nagmamadali si Salvador na sumigaw, Fausto, itigil. Magkakaroon ka ng problema kung gagawin mo iyon. Gayunpaman, huli na. Ang isang napakalaking purplish gold na form na may hugis ng palad ay naglakbay patungo kay James at napuspos ang kanyang form. Ha, tapos na siya. Sinampal ni Salvador ang kanyang palad laban sa kanyang noo. Samantala, pinapanood ni Abel ang lahat ng mga bilog na mata. Ha ha ha, iyon lang ang nakuha niya. Tumawa si Fausto. Tulad ng sinabi ko, ang mga nabubuhay na nilalang ay mababang mga nilalang. Hindi sila magiging mas mahusay kaysa sa amin. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinaksak ang Salvador ng isang smirk. Salvador, ito ang tao na pinupuri mo. Noon lamang, isang sinag ng purplish gold light shot sa labas ng lugar kung saan nakatayo si James at patungo sa Fausto. Sa isang sulyap ng isang mata, isang tao ang nakakuha ng Fausto sa pamamagitan ng lalamunan at itinaas siya ng bahagya. Bulalas ni Abel, wow! Ang bilis niya ay hindi ka panipaniwala. Gaano nakakatakot. Inisip ni Salvador na ang kanyang puso ay tatalon mula sa kanyang dibdib nang makita niya ang nangyayari.
Mabilis niyang kumalas ang kanyang kamay. Divine Emperor, mangyaring extra sa kanya. Sino ang sinabi mong mababa ang mga nilalang? Tanong ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7180. Fausto ay nag-joke at nagpupumilit laban sa James Iron Grip. Gayunpaman, napansin niya sa lalong madaling panahon ang kanyang mga kapangyarihan ay kahit papaano ay ganap na pinigilan ng isang kakaibang enerhiya. Hindi man lang siya maaaring magtipon ng maraming lakas sa kanyang katawan. Ang tanging bagay na maaaring gawin ni Fausto ay ang sipa ang kanyang mga paa ng malakas upang subukan at malaya. Si Abel ay naabak ng paningin sa harap niya. Bilang isa sa mga tapat na alagad ni Lord Goyo, si Fausto ay itinuturing na isa sa nangungunang 10 mga magsasaka sa paksayon ni Lord Goyo. Maaari pa siyang kumuha ng 9 na landas ng mga hari at 7 mga banal sa digmaan. Gayunpaman, siya ay ganap na walang kapangyarihan laban kay James. Ipinakita rin nito kung gaano kalakas si James. Sa kabilang banda, mabilis na umakyat si Salvador kay James at humingi ng awa. Banal na Emperor, mangyaring magkaroon ng awa. Ang tao ay nagmamadali na nasaktan ka. Mag-aalok ako ng isang paghingi ng tawad sa kanyang ngalan. Maaari mo ba siyang patawarin sa espiritu ng mabuting kalooban? Isa siya sa 5 alagad na kinuha ni Lord Goyo bilang mga mag-aaral. Mangyaring patawarin ang kanyang kamangmangan at kalungkutan. Ikaw, nakikita mo, inanyayahan ka namin na makipagkita kay Lord Goyo. Hindi namin dapat abalahin ang ating sarili sa isang taong walang alam sa kanya. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Hindi ba siya nagsasalita para sa kanyang sarili? Bakit kailangan mong mag-alok ng isang paghingi ng tawad sa kanyang ngalan? Tumahimik si Salvador at sumigaw sa Fausto, Fausto, humingi ng tawad sa banal na emperador ngayon. Kung hindi, magiging sanhi ka ng malaking problema para kay Lord Goyo. Humingi ng tawad. Si Fausto hissed, nais mo akong humingi ng tawad sa isang buhay na. Panipi. Ang mahigpit na pagkakahawak sa paligid ng kanyang lalamunan ay mahigpit, na pinaparamdam ni Fausto na parang malapit na siyang maghahabol. Lumaki ang mukha ni Salvador. James, ako. Paano maglakas loob ang isang mababang buhay na hinihiling ng isang paghingi ng tawad mula sa isa sa atin? Huwag unahin ang iyong sarili. Ang isang malamig na tinig ng babae ay nagmula sa likuran ni James sa sandaling iyon. Mula sa itaas, ang isang ginang sa isang puting balabal ay lumipad sa isang mataas na bilis. Siya ay nagsumite ng maraming pagsabog ng lila na enerhiya ng tibak na naglalayong kay James sa susunod na instant. Pierrette, itigil. Si Salvador ay tumawag ng sabik na sabik. Kung paanong ang pagsabog ng enerhiya ng tibak ay malapit ng matumbok kay James, isang transparent na layer ng light shield na material sa itaas sa kanya at hinarang ang mga pag-atake. Ang kalasag ay naglabas din ng napakalaking halaga ng hindi nagpapakilalang gas, na naglakbay pataas at nakulong ang mga kamay ng ginang sa lugar. Anong sorcery ito? Hayaan. Si Pierrette Falvosa, ang ginang sa puting balabal, ay sinubukan na ibalik ang kanyang mga kamay na mahigpit na natigil sa ulap ng hindi nagpapakilalang gas. Maaari niyang maramdaman kung paano ang kakaibang gas ay mabilis na sumisipsip sa kanyang mga kapangyarihan at mahahalagang lakas. Walang tanda ng proseso ng pagbagal. Binalik ni Salvador ang kanyang mga mata kay James. Tila siya ay may edad na sa maikling panahon. James, hindi ba natin ito pag-uusapan? Napangiti si James ng mahina. Hindi ako mabuti sa mga salita. Iyon ang dahilan kung bakit mas gusto kong harapin ang mga bagay sa ganitong paraan. Ang Salvador ay tila crestfallen. Isinasaalang-alang niya ang halos bawat posibleng senaryo at nagtagumpay sa pag-aayos ng isang pulong sa pagitan nina James at Goyo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang isang bagay na tulad nito na mangyari. Ang mga mag-aaral at alagad ni Goyo ay masyadong naiisip pagkatapos matanggap ang lahat ng espesyal na paggamot sa mahabang panahon. Si James ay hindi isang tao na maaari nilang tingnan at itulak sa paligid tulad ng gagawin nila sa iba.